Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. May God deign to give me the grace of speaking and you the desire of hearing. Pagkalooban nawa ako ng Diyos ng grasyang magsalita at kayo ng hangaring makinig. Una muna, magandang gabi sa inyong lahat na naririto. Magandang gabi rin po, Monsignor. Magandang araw, magandang buhay sa lahat ng mga nakikiisa sa atin sa online Mass. Welcome to the celebration of the Holy Mass. Happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Happy anniversary sa lahat ng mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal at ng kanilang pagkapari. Nakalagay sa ordo ang yumao nating kapatid na pare, si Father Paul Merida. Ngayon dapat ang kanyang ordination anniversary. Bukas, June 11, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Happy fiesta sa mga parokya ni na Father Al Pestaño at Father Jimmy Padilla at sa lahat ng mga sambayanan, community na nakatalaga sa pangangalaga ng banal na puso ni Jesus, the Sacred Heart of Jesus. Happy fiesta sa mga kasapi ng apostolado ng panalangin, the Apostleship of Prayer. Dahil pasado ng 6:00 ng gabi ang misa natin para na rin sa bisperas ng dakilang kapistahan. Para na rin kayong nakapagmisa para sa kinabukasan. Kaya, fiesta. Happy Fiesta. Fiesta Islands, Philippines. Maligayang kapistahan. Long weekend pa naman, ano? Kasi araw ng lalawigan ng Rizal. Tapos araw ng kalayaan sa June 12. Independence Day ng Pilipinas. Sunod-sunod na pagdiriwang. Magkasunod pa yung kapistahan ng Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. At sa June 13, piyesta ni San Antonio de Padua. Natapat pa sa araw ng linggo. Tapos kamukat-mukat mo, kinsenas na, kalahati na ng buwan, araw na ng sweldo. Happy ka? How will you celebrate the long weekend? Ano ba yung ebanghelyong nataon sa dakilang kapistahan? Narinig nyo? Natatandaan nyo? Anong setting? Araw ng paghahanda para sa Sabat. Araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo. Pero meron sa kanila hindi makapagpapahinga, hindi mapapanatag,
dahil sa kakaibang nangyari noong Biyernes Santo. Biyernes Santo, katanghaliang tapat, pero madilim. Pati langit lumuluha. Lugar, bundok ng Kalbaryo, Golgota, the place of skulls. Kakatakot, ano? Makikita mo sa paligid mo, mga bungo. May speaking line si Jesus sa Ebanghelyo. Meron siyang sinabi. Meron ba siyang quotable quote? O talinhagang ikinwento? Meron, wala. Meron siyang sinabi, napakinggan nyo ba o nakatulog na kayo? Meron o wala? Wala. May sinabi ba si Jesus sa Ebanghelyo? Wala. Walang salita. Bakit walang salita si Jesus? Kasi patay na siya. Patay ang Panginoon. How is that for our fiesta? Hindi ba dapat masaya? Narinig niyo yung detalye ng Ebanghelyo? Babaliin ang mga binti ng mga ipinako sa krus. Sakit nun, ano? Naranasan yung mabalian ng buto? Kung paano? Siguro aksidente. Mas masakit kapag sinadyang baliin ang buto mo, yung mga binti mo. Mamamatay ka sa sakit. Sisiguraduhing patay yung pinako. How brutal, how barbaric. Ang mga tauhan natin sa Ebanghelyo, mga sundalo at mga bangkay. How gruesome. Pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, sinibat ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Blood and water and death. Anong dating sa inyo? May mensahe ba para sa inyo? Sure ka? Dakilang kapistahan ngayon at hindi Biyernes Santo? May plano pa ata kayong kainan mamaya? Kaya ano ang punto ng lahat ng ito? Ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Nabasa ko yung pagninilay ni Father Richard Veras nung mahal na araw. Sabi niya, most of us think that God's defining characteristic is power. At the core, in His very essence, it seems to us that God is power. Almighty, powerful God. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, may likha ng lahat, pinagmula ng lahat, the Alpha, the Omega, the prime mover, the unmoved mover, walang hindi mapangyayari nang hindi niya hinahayaan. He spoke and it came to be. Nababasa niya ang kalooban ng bawat isa, kung anong naisipan ng bawat isa. Sa Ebanghelyo sa Sabado, nakikipagtalastasan na si Jesus sa mga guro at dalubhasa ng batas doon sa templo at the age of 12. Matalinong bata. Knowledge is power. Nakapagpapagaling si Jesus ng mga may sakit, healing power.
nakapagpapatahimik siya ng dagat at hangin at unos, power over nature, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa mga inaalihan nito, power over demonic forces, nakapagpaparami siya ng isda at tinapay para makakain ng mahigit 5,000 katao. Kaya niyo yon? Gusto na nga siyang gawing hari ng mga Hudyo dahil sa kanyang kapangyarihan. Pero tumalilis agad siya. Ngayon sa Ebanghelyo, naroroon siya sa krus. Nung makita siya ng mga tao, nagtatanong din sila, bakit hinayaan mo ang sarili mong mabayubay sa krus? Sa pinakamababa at pinakamasakit na uri ng parusa. Bumaba ka nga riyan at iligtas mo naman ang iyong sarili. Isipin mo naman ang iyong sarili. Show us your power at maniniwala kami. Diba? Right now is the right time to show your power para masupalpal sila at mapahiya sila ng sagad-sagaran at hihingi sila ng awa sa iyo. Mapapatunayan mong ikaw nga ang Mesiyas, ikaw nga ang Diyos dahil sa iyong kapangyarihan. Nasaan yung salita mo? Nasaan yung katalinuhan mo? Nasaan yung mga himala mo? Nasaan yung lakas mo? Nasaan ang kapangyarihan mo? It wasn't there. Wala siyang sinabi. Wala siyang salita. Nakabayubay lang sa krus. Jesus came for this. He came to claim that God is Father and that God is love. And to put down once and forever the insult which looks at the Father as mere power. Pinakikita niya sa krus, sa Kalbaryo, kaisa ng Ama na pwede niyang alisin ang lahat ng bahid ng kapangyarihan. Look at me. Could I be any more powerless? Meron pa ba akong natitirang karangalan at dignidad sa krus? Hinubad na nilang lahat sa akin. Kinuha na ng lahat sa akin, kahit buhay ko. The cross shows us that it is possible for God to reveal Himself without power. But He can never reveal Himself without love. For power is what God has, but love is what God is. Sino ang Diyos natin? Sino ang pinararangalan natin sa dakilang kapistahang ito? Pagkatapos nito, may mababago ba sa akin o ganun pa rin ako? If God is love, who am I? Kung ang Diyos ay pag-ibig, sino ka? Ano ka? Can I let go of power, of the urge to control people, and to be the center of all? Dapat sa akin nakasentro ang buong parokya, ang buong diocese, ang buong simbahang katolika, ang buong sangnilikha, at lahat lalapit sa akin at magmamakaawa.
Doon sa Ebanghelyo, hindi nakapagsalita yung mga tao. Nakatunghay lang sila kay Jesus na nakapako sa krus. Nakabitin sa krus. Nakatingin. Wala silang masabi. Words will never be sufficient. Siguro, hindi naman talaga mahalaga yung salita lang. Hanggang salita lang. Doon lang sa puro salita lang. Tutunghay rin tayo sa Kanya, sa harap ng krus, sa dakilang kapistahang ito, at hindi titigil, hindi tayo aalis. Hindi tayo sisibat lang na parang walang nangyari. Kaharap natin ang Diyos na walang kapangyarihan, pero puspos ng pag-ibig. Tutunghay tayo sa Kanya hanggang may mabago sa puso, sa kalooban natin, hanggang mawala rin ang pagkamakasarili at makamundong paghahangad sa kapangyarihan at magbigay daan sa katarungan at pagbubuo ng ugnayan ng pagmamahal. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin.